Hi sir, ask ko lang po. Meron kasing lending company na kapag nag-loan ang teacher, palaging may pinapabalik na cash. For example, si teacher pagka in cash niya ng cheque, sinabihan siya ng lending na ibabalik niya yung ganitong halaga kesyo daw may kulang sa payment etc. Sa second loan niya, ganun pa din, 68,000 ang pinabalik ni teacher ni walang resibo o kahit anong papers about sa perang ibinalik ni teacher sa PLI. Tama po ba yun, sir? Doon mismo sa pagpapabalik ng pera na walang documents ay mali na po. No? Hindi pwede na i-require ka ni bangko na oy ibalik mo itong pera pagkatapos mo mag-withdraw ng net proceeds tapos wala naman pong dahilan kung para saan yon. No? Kung sasabihin lang naman na may balance pa yung utang mo, bakit hindi po binawas yun doon sa loan proceeds noong ikaw ay nag-apply ng loan, 'di ba? Yung mangyayari po diyan kapag nag-a-apply ka ng loan, yung gross loan amount mo, babawasan niya ng service fee na 6% maximum yung allowed ni DepEd. Tapos ibabawas doon yung outstanding balance ng utang mo. Tapos yung natira, yun na yung magiging net proceeds. So dapat deducted ka agad yung balanse ng utang mo saka mag-release ng net proceeds. Pero siguro kung sa bagay sa kanila ay ganun yung nangyari, baka i-release muna yung proceeds ng isang new loan tapos pababayaran sa inyo yung balance ng old loan. Pero pag ganun po ay dapat may resibo na, no? Kasi cash transaction na po yung nangyari. Naglabas sila ng pera na malaki bilang proceeds ng loan mo, tapos pababayaran sa iyo yung balanse ng old loan. So nagbigay ka ng pera ngayon, no? So dapat merong resibo as payment doon sa pagbalik mo ng pera pambayad sa balanse ng old loan. Iba po kasi yung sitwasyon kung yung inilabas nila sa report as net proceeds mo ay binawas na agad yung balanse sa dating utang. In that case, pwedeng walang resibo kasi non-cash transaction yon, automatic na binawas. Pero kapag nagsauli ka ng pera sa kanila from your loan proceeds kasi pambayad doon sa old loan mo, dapat may resibo talaga yon, no, as a proof na talagang fully paid na. Kasi doon sa loan documents mo ng new loan ay hindi mo makikita doon na meron kang payment sa dating utang, no, hindi mo makikita kasi hindi naman yun nila binawas doon sa loan mo. So wala talaga makikita doon. So dapat pag nagbigay ka ng pera, yung resibo, yun yung magiging proof mo, no? So yun po pag sa case na ganyan. Yung mga na-experience ko po kasi dito sa amin, bawas agad, no, directly yung balanse ng old loan, saka yung net na lang talaga yun yung ibibigay nila, i-deposito nila sa bank account mo under their institution. So net talaga yung darating mahahawakan mo, wala nang ipapabalik, no. So meron po tayong Truth in Lending Act. Isa po itong batas na siya po nagre-require na mabibigyan ng transparency, no? Talagang ipapaalam kay borrower yung lahat ng mga finance cost at kung ano pang cost dyan sa loan, yung mga charges. So hindi pwede na ipapabalik yung pera tapos hindi pinaliwanag kung saan o kaya hindi ka binigyan ng sitwasyon ng utang mo kung bakit meron ka pang ganito kalaking balanse. So parang mga ganoon po na sitwasyon na talagang i-require lang po kayo tapos wala naman pong sapat na impormasyon kung saan mapupunta, walang documentation na kayo ay nagbigay sa kanila, nagbayad sa kanila, parang may mali po talaga, no? Kapag may ganun pong sitwasyon, huwag yan po kayong umutang sa PLI na yon. Mas mabuti po na doon na kayo sa mga bangko na kung saan kampante kayo at alam ninyo na well documented yung transactions at meron kayong supporting documents sa lahat ng mga utang, no, na binabayaran ninyo, especially kapag nagbigay kayo ng cash pambayad doon sa loan account ninyo, no. So pwede nyo rin naman po na i-report sa inyo pong division office ang ganun pong kalakaran ng bangko na walang mga documents na pinapapirmahan o kaya binibigay po sa inyo tapos pinapabalik sa inyo yung pera from your loan proceeds, no? So siguro baka mayroon po mga task force sa inyo pong lugar, sa inyong division
tungkol sa automatic payroll deduction system. Sila po yung nagmo-monitor sa compliance ng mga bangko na accredited ni DepEd doon sa nilalaman ng DepEd Order Number 20 Series of 2021.